Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si BP Sara, natakot, tumistigon na sa impeachment si PBBM. Inutusan ng prosecutor, pinakita ng 73 million. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Jose Cler Castro nang nagsalita na dapat sumunod sa COA si Vice President Sara Duterte. Ibalik niya ng 73 milyong nawawala. Ito'y matapos ibasura ng COA ang pinail ni BP Sarang apela na hindi daw niya ninakaw ang 73 milyon. Naglabas noong COA ng desisyon, inutusan na siyang magbalik, wag niya nang itago sa bangko niya ang pera. Pero binalaang mananagot pa rin si BP Sara kahit mabawi pa nilang 73 milyon. Mananagot pa rin daw siya sa mga prosecutor dahil hindi na mababawi ng pera ang kasalanan. Wala pa rin di umano si BP Sarang takas. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si Vice President Sara grabe natakot, tumistigo na sa impeachment si PBBM. Inutusan ng prosecutor, pinakita ng 73 milyon. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Can we have a reaction lang from Palace considering na merong in-affirm ng Commission on Audit yung notice of disallowance sa Office of the Vice President, and how will this affect possibly yung impeachment process that is now in the House Justice Committee? Okay po, even before naman po, uulitin po natin, ang nais ng Pangulo talaga ay malinis ang gobyernong ito mula sa korupsyon. At kung sino po yung liable, ay dapat lamang din pong managot. Kung sinasabi at sinabi naman din po ng COA na ang apila ng Vice Presidente patungkol sa notice of disallowance na nagkakahalaga ngayon ng 73 million pesos, ay sinasabi ng COA na dapat ibalik ng Vice Presidente at ng iba niyang mga kasamahan. Nagpapatunay lamang ito na yung unmodified opinion kung saan sinasabi nilang transparent at naayos at nagamit na mabuti ang pondo, ito po ay pinasisinungalingan ng COA sa very recent decision nila denying the appeal or the petition for review filed by the OVP under the leadership of Vice President Sara Duterte. Yun naman din po ang gusto ng gobyerno. Kung sino po yung may sala, dapat ang COA ay mabilis kumilos. Hindi lamang po COA, pati po AMLAC dapat mabilis kumilos. Thank you, Yusek. Next question, RJ Castor, Daily Guardian, Manila Times. Good morning, Yusek. May we know lang the candid reaction of the President upon learning the arrest of Zaldico? Opo, kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi, ay nakausap po tayo ng Pangulo, kasama po natin si Secretary Dave Gomez, at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso, dahil ang pagkakaiba naman po kay Zaldico, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay canceled. So lumalabas na siya ay fugitive. So, ang isang fugitive dapat lamang pong mahuli at sa pangunan ng Pangulo na nalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas, maganda pong balita yan. Was he happy considering that Zaldico is one of the big fish sa flood control anomaly na naaresto na siya? Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Just a quick follow-up on the same topic. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging
the president's name into the flood control anomaly, saying na siya yung mastermind. How prepared is he, considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat na maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Thank you, Yusek. Next question, Kim Kaluyo, K5 News FM. Good day, Yusek. I'm Kim. By the way, my question is with the circulating what you call fake news, no? Especially in terms of social media. What possible charges could be filed against those proven to be spreading fake news, especially in terms, or particularly in terms of the health of the president himself? In the case of Eloy Bugris, which is a local from Iloilo, now based in Dubai, what will be the process or the steps to be taken by the government against those who've been mentioned by the Ombudsman? First of all, she can be liable for damages. She can be held liable for civil libel. She can be held liable for utterances of fake news that disrupt public order. So, lahat po ito ay maaari siyang pagbayarin ng danyos, maaari siyang makasuhan ng criminal cases, at maaari siyang ma-issuehan ng warrant of arrest. Is there a chance po, Yusek, na... Hindi lamang po yung sinasabi niyong kababayan niyo dito, hindi lamang po siya, lahat po na nag-spread ng fake news. We're talking about fake news. We are not curtailing anybody's freedom of expression. Hindi po saklaw. At hindi po yun ang pinipigilan natin. Only those spreading fake news. What's the latest po in terms of those mentioned by the Ombudsman? What is the steps being taken right now? With regard to the fake news peddlers? Yes po, the 3 vloggers mentioned by the Ombudsman, especially including the local vlogger from Iloilo, now based in Dubai. Since there is already a memorandum of agreement signed by DICT, DOJ, and PCO, from our end, the PCO had already filed the endorsement for further investigation of these 3 vloggers, so that if there will be a case to be filed against them, then they should be held liable for that. What's your warning po or message to those who are spreading fake news in social media against the president or against the government, Yusek? Una-una, kung gumagamit naman po tayo ng ating kaisipan, ang mga fake news spreaders hindi na dapat tutuwin na warningan, alam naman nilang mali ang kanilang ginagawa. So, warning, hindi po ito ang nararapat na salita para sa kanila. Hindi na kailangan silang warningan. Alam nilang ginagawa nila, alam nilang mali ang ginagawa nila, alam nilang naninira lamang sila. So, kung ano man ang kanilang ginagawa, they should face the consequences. Magandang umaga po, ma'am. Good morning po. Ma'am, what prompted po the extension ng filing ng annual income tax returns to May 15 po? Ito po may assurance na ma-achieve po natin yung ating revenue target. Okay. Nakausap po natin si Secretary Frederick Go ng DOF at ito po ay para tulong na rin sa lahat ng mga kababayan natin. Although alam po natin na ang deadline ng pagbabayad ng income tax ay April 15, pero po para mas makapagbigay pa po tayo ng allowance or extra time sa mga magbabayad at kinakailangang merong kompletuhin mga dokumento at mga attachments, minabuti po na extend po up to May 15 para po mas marami pa po sa ating mga kababayan ang makakomply sa kautusan patungkol po sa pagbabayad ng income tax. At sinabi din po ni Secretary Frederick Go na we will continue to reach our targets. Ma'am, given po sa current challenges po,
meron bang mga measures na naka-pipeline para ma-support po yung initiative sa energy or sa renewable energy po natin? Opo, yes po. Ang DOE po ngayon, the DOE is now fast-tracking the renewable energy, actually 22 renewable energy projects, including the energy storage projects po. At ang kinapapalooban po nito ay ang 12 solar projects, 6 hydroelectric plants, 2 biomass facilities, 1 wind project, and 1 integrated renewable energy storage system. So nakatutok po ang DOE para sa ating mga alternative resources. Thank you po. Next question, Marian Erinieta ng Radyo Pilipinas. Good morning po, Marian from Radyo Pilipinas, Iloilo. Yusek, may ilang pong mga batas na gusto pong ipagpaliban muli yung pagdadaos natin ng barangay at SK elections para makatipid yung pamahalaan. Ano po ba yung posisyon ng Malacanang o ng Palasyo tungkol po dito? Nabanggit nga po na makaaari makatipid ng 16 billion para dito po kung hindi maitutuloy ang nasabing eleksyon. Ang Pangulo at ang gobyerno pong ito ay open sa lahat na maaaring suggestion na siya makakabuti sa ating bansa. So kung magkakaroon po sila ng anumang bill or panukala po dito at aaralin po ito ng Pangulo, basta po ito'y makakabuti sa ating bansa, open po ang Pangulo para dyan. Next question, kay Jinel Baclay ng Radyo Pilipinas. Ay, Yusek, magandang tanghali po. Ginel Baclay ng Radyo Pilipinas. Karaniwang nakafocus tayo o nakatuon yung ayuda sa low-income sector sa gitna ng energy emergency. Meron po bang nakahandang tulong ang gobyerno para naman sa middle-income earners na ramdam rin yung pagtaas ng presyon ng langis, Yusek? Meron po. Hindi man po natin masasabi na cash assistance ang tinatanggap ng mga middle income or middle income earners. Masasabi po natin na yung pong ibinigay po ng Pangulo at ng DOTR patungkol po sa 50% na discount sa LRT, MRT ay malaking tulong po ito dahil karaniwan din po dyan ay mga middle income ang nag-a-avail ng ganitong klaseng transportasyon. Maliban pa po dyan, naibigay na rin po, nasuspend na rin po ang excise tax para sa LPG at kerosene. At alam po natin na lahat po tayo dito ay gumagamit po ng LPG at kerosene at malaking bagay po ito para maibsan ng konti ang dinaranas natin mga pagtaas ng presyo, dulot na rin po ng krisis dito sa Middle East. At maliban pa po dyan, meron na rin pong proyekto, ang SSS, ang GSIS at ang Pag-ibig. At atin po lang babanggitin na sa SSS po ay up to 60 billion pesos na rin po ang financial assistance at benefit services ang ibinibigay sa mga members, pensioners at mga employers sa pamamagitan po ng mga loan programs. At pati po yung condonation para sa mga loan penalties at employer contribution delinquency ay maaari po makapag-avail para po maiwasan po ang penalty at magkakaroon po ng condonation. Sa GSIS naman po ay ini-implementa rin po ang Balik Ginhawa Program kung saan mayroong 3-month loan moratorium kung saan nire-refund muna yung 3 months na kanilang ibinayad para magamit pansamantala ng ating mga kababayan. At pati po sa Pag-ibig ay meron na rin po na special benefits package na ibinibigay para sa repatriated OFWs po natin. Thank you po, Yusek. Next question, Nel Joy Galidaw ng Panay News. Good morning, Attorney. Good morning po. Iloilo City has been actively supporting the Public Transport Modernization Program, or PTMP, under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. In light of rising fuel prices, thus the national government plan to provide additional subsidies or support for the transport sector in Iloilo City.
Meron pong proyekto ang gobyerno patungkol po sa fuel subsidy at service contracting. Although ito po ay sinimulan muna sa Metro Manila, ang utos po ng Pangulo ay ipatupad to sa buong bansa. At makakaasa po ang mga drivers natin dito sa Iloilo City na ang tulong pong ito ay makakarating po dito sa ating area ngayon. Follow-up question po. What is your reaction po to those advocating for the discontinuation of the PTMP or the phase-out of jeepneys as their livelihoods are greatly affected? Alam naman po natin ang dahilan kung bakit kailangan natin ng modernization para sa ating mga jeepneys. Ito po ay para magkaroon ng maayos, matibay at safe na maaaring sakyan ng ating mga commuters. At ito din po ay magiging malaking ginhawa na rin sa ating lahat. Pero sa ngayon po na ito ay nararanasan natin, ito nangyayaring krisis sa Middle East, hindi po napag-uusapan ngayon ang maagarang pag-i-implement po niyan. Sa ngayon ay wala po. Thank you po. Next question, Myla Diao ng Panay News. Good morning po, Yusek. Follow-up din po doon sa question po ni Nel Joy. Protesters in Iloilo City and nationwide are also calling for the repeal of the oil deregulation law, a rollback of fuel prices to 55 pesos po, and suspension of excise and VAT on petroleum products and fares and wages for transport workers. May I know po the administration plans? Sa ngayon po, with regard to oil deregulation law, sinabi po natin na lahat po ng suggestion ay welcome. Nothing is off the table. Pero mas maganda rin po talaga na maaral ito, lalong-lalo na ng mga mababatas dahil ang repeal naman po ng oil deregulation law ay nasa kamay po ng Kongreso. But mas maganda po na mas maaral ito para makita natin kung anong epekto nito sa stakeholders, sa bansa, at sa ating mga kababayan. Dapat kung magkakaroon man ng repeal ng isang batas, dapat ito ay pangkalahatang pangkaginhawahan. Dahil kung ito naman din po ay magdudulot ng negatibo sa mga oil industries, hindi din po ito magiging maganda sa ating bansa. So dapat itong pag-aralan para kung ano yung mas makakabuti sa ating lahat at sa bansa, yun ang dapat na manaig. At ang patungkol naman po sa excise tax, sa ngayon po ang excise tax sa fuel ay hindi pa po na irerekomenda sa ngayon. Ang nairekomenda lamang po ay ang suspension ng LPG at ng kerosene, ang excise tax para sa LPG at kerosene. Dahil sa habang inaaral nila to, ang nakikita po nila ay baka hindi rin po magamit ng ating mga kababayan dahil baka makain lamang yung ibababa na excise tax, let's say 50%, makain lamang para sa premium or insurance na ipapatong din naman po ng mga oil companies na maaari makapagpabigat din po sa ating mga kababayan. Okay. Thank you po, Yusek. Another topic po, kanina nabanggit po na may mga programs about po agriculture, may mga programs na po doon sa may La Trinidad and Benguet po. Given po sa ongoing national concerns on rising food prices and inflation, how does the Palace plan to ensure that interventions are felt in regions like here in Western Visayas po, and where farmers and fisher folks continue to struggle with high production costs but low farm gate prices? Yes, utos po ng Pangulo, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala pong maiiwan, lalong-lalo na sa nararanasan natin po ngayon na epekto, dala na epekto ng krisis sa Middle East. Inutusan po ni Pangulo, si Secretary Kiko Tiu Laurel Jr., na lahat po ay ng ating mga magsasaka, fisher folk, sa buong bansa ay dapat maabutan ng ayuda. Sa katunayan po ay mayroon pong 3,000 Western Visayas fisher folk na maaari makareceive na po ng fuel subsidy. At maliban po dyan, pinapabilis na rin po yung tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Over 380,400 beneficiaries po. Dito po, sa lugar po natin, ang makakatanggap, nandito po sa atin, around 16,000 fisher folk in Western Visayas are beneficiaries of the subsidy. Ito po ay sa fisher folk. Meron din pong 34,454 na registered municipal motorized fishing boats in Visayas or Western Visayas at makakatanggap din po sila
Ayon dito sa atin ay makakatanggap po sila ng mga higit or around 132 liters of fuel per month na worth 13,200. At pati po, maliban po yan, kahit maliban po sa mga fisher folks natin at farmers, pati po ang DSWD ay magbibigay po ng cash relief sa mga tricycle drivers naman din po dito sa Western Visayas. Okay. Thank you po, Yusek. Next question, Attorney Joseph Marzan, Daily Guardian, Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon po, ma'am. Magtatanong lang po, ma'am, no? Since you're in Western Visayas na rin naman po, aside po sa kung ano po yung mga ginagawa ngayon ng administration ni Pangulong Marcos sa with regard to the fuel crisis, ano po ba yung mga priorities nila for the region? Actually, marami po. Ito po, nilista na nga po natin. Dahil dito po, mismo sa Western Visayas, marami pong priorities ang administrasyon. Unahin na po natin, at ito'y malamang na matarget. Ang target po nito na maaari matapos ay bago mag-2028. So, unahin po natin itong Panay-Guimaras, 138 kV Interconnection Project, Nabas-Katiklan-Boracay Transmission Line Project, Boracay Circumferential Road, Katiklan Airport New Passenger Terminal Building, Rehabilitation of Uyungan Bridge in Iloilo, Halao River Multipurpose Project Stage 2 or JRMP2, and expansion of Libas Port in Rojas City. Meron pong mga projects na in the early stages, but hindi siguro ito matatapos sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Pero sinisimula na po ito. Nandyan po ang Panay East, West Road, Panay Guimaras Negros Inter-Island Link Bridge, Panay River Basin Integrated Development Project. At sa ngayon ay patuloy pa rin po na pinag-aaralan ang major projects katulad po ng Panay Railway System at Iloilo-Capiz-Aklan Expressway. Kaya po ang Western Visayas po, makakaasa po kayo na kayo rin po ay tinutukan ng ating Pangulo. Babalik lang din po tayo sa sa current fuel crisis, ma'am. Kasi na-mention din po earlier this week ng Philippine Institute for Development Studies na kapag nagpatuloy po yung fuel crisis natin, magkakaroon po ng demand erosion when it comes to our food products. Sa mga ano po natin sa food sector po natin, ma'am, particularly, ano po yung mga interventions na iniisip pa po ng administrasyon aside pa po dun sa mga na-mention na natin kanina? Okay, ngayon sa pagtungkol naman sa food security natin, unang-una, ang utos ng Pangulo, hindi tayo dapat mawalan ng supply ng krudo, ng produktong petrolyo. Yan ang unang iniutos ng Pangulo. Dahil kapag ka po talaga wala tayong supply ng fuel, mahihirapan po tayong magpatuloy. So yun ang unang-unang pinag-utos ng Pangulo. At kasabay po niyan, pinag-uusapan din po ang maaaring pagtaas ng presyo ng fertilizer. Pero sinabi po rin ng Pangulo na dapat ang mga magsasaka po natin ay matuloy at mapagpatuloy na mabigyan ng mga ayuda para tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pag-ani. At ito po naman ay para sa atin. Sa ngayon po, pinag-uusapan pa po ang rice cap para sa mga imported na produkto na bigas. Pero wala pa po sa ngayon na final decision with regard to that. To add lang po, ma'am, sa retail sector po natin, ma'am, meron po ba tayong interventions din po? Ano po yun? Sa retail sector po. Again, sorry. Sa retail sector po, ma'am. Retail sector. Sa ngayon po, ang huli namin pag-uusap ni Secretary Tio Laurel Jr., may mga pagkakataon po kasi kung pagbabasihan po natin, ang presyo sa grocery, iba po kaysa sa palengke. May tumataas na presyo pagdating sa palengke at yun na po ay sakop ng DA, hindi na po siya sakop ng DTI. Nung nakausap po natin si Secretary Laurel Jr., may mga pagkakataon po daw kasi ang mga nagtitinda sa palengke ay minsan arawan kumukuha ng kanila supplies as compared doon sa mga nagbibigay ng supply sa grocery. Normally, mga 60 days. Kaya nakakapag-negotiate pa tayo sa mga manufacturers na kumari wag munang magtaas ng presyo sa basic commodities, basic needs and prime commodities. Pero sa palengke, since araw-araw sila bumibili,
mas tumataas ng konti because of the logistics. Pero yun pa rin po, kung darating po yung pagkakataon na hindi pa talaga tumitigil ang sigalot sa Middle East, maaari pong makipag-negotiate muli sa mga manufacturers dahil baka dumating po yung time na maaapektuhan na rin sila talaga ng pagtaas ng presyo ng krudo. Salamat po, ma'am. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.